Please stand. Hallelujah, 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 hallelujah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the kingdom of our Father David that is to come. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and all the nations will be assembled before him, and he will separate them from one another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on his right and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry and you gave me food. I was thirsty and you gave me drink. A stranger and you welcomed me. Naked and you clothed me. Ill and you cared for me. In prison and you visited me.' Then the righteous will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you?' And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me.' Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and you gave me no clothing. Ill and in prison, and you did not care for me.' Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison and not minister to your needs?' He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.' And this will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Dahil ngayon ay kapistahan ni Kristo bilang hari ng sandaigdigan, naisipan kong i-search. Ano ba ang pinanggalingan ng kasabihan o expression ba natin ito na sinasabing ang utos ng hari ay hindi mababali? Di ba? Surprisingly, ito pala ay galing mismo sa banal na kasulatan. From the Holy Bible, yes! Specifically, mula sa aklat ng Mangangaral, 8 verse 4, na nagsasabi, ang utos ng hari ay hindi mababali. Ano mang gawin niya, ay wala dapat makapigil sa kanya. So sino pang pinatutungkulan yan, kundi si Kristo lamang. Si Kristo, na sinasabi naman sa aklat ni Daniel 7:14, na binigyan ng karangalan, kapangyarihan, kaharian, upang siya'y paglingkuran ng sanlibutan sa bawat wika at bansa. Ang kanyang paghahari ay walang hanggan, at ang kanyang kaharian ay hindi mawawasak. And true enough,
Dahil sa kasaysayan, marami na tayong kilalang hari noon na hindi na hari ngayon. Marami ng kaharian noon na wala na rin ngayon. At ganyan pa rin ang mangyayari sa mga hanggang ngayon ay naghahari-harian sa mundong ito. And I say, naghahari-harian lang sapagkat ang totoong hari ay si Kristo lang. Revelations 19:16, on his thigh, on his robe, there it is written, King of Kings, Lord of Lords. Walang po pwedeng magsabi at mag-claim na siya ang King of Kings and Lord of Lords. Si Kristo lang. Amen? Actually, wala naman tayong problema dyan eh. Kaya nga tayo nagse-celebrate ngayon ng solemnity of Christ the King. Kaya nga may nagvi-vigil ngayon in honor of Christ the King. Kaya nga tayo lumuluhod sa Kanya, nagdarasal sa Kanya, sumasamba, nagpupuri sa Kanya. Ano naman problema? Ang problema, kapag kailangan na nating sumunod sa Kanya. Ayun ang problema. Lalo pat kung mga utos niya ay hindi natin gusto talaga. Para lang yan yung mga tao nung kapanahunan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Wala namang problemang gawing hari si Kristo. Ginagawa na nga nilang hari si Kristo. Ayaw lang ni Kristo eh. Pero tingnan po ninyo, nung ma-realize nila na ang ginagawa at sinasabi at inuutos ni Jesus ay hindi naaayon sa gusto nila, doon pumasok ang problema. Kaya sila na nung unay sumisigaw para sa Kanya ng, mabuhay ka, Hosana, Hosana. Later on, sila na rin ang sumisigaw patungkol sa Kanya, ipako ka sa krus, mamatay ka. O di ba? Para lang din tayo. Christ the King para sa atin si Kristo. Not unless sabihin na niya sa'yo, oy, patawarin mo nagkasala sa'yo, ipagdasal mo, mahalin mo kahit ang kaaway mo, patay tayo dyan. O ilan sa atin yung nag-iisip na rin na ang kasal ay papel na lang. Bakit? May papel na ba noon nang ibigay ng Diyos si Eva kay Adan na magiging buto ng kanyang buto at laman ng kanyang laman? Ilan sa atin ang parang may leaning na towards favoring divorce? Bakit? Di ba't si Kristo mismo ang nagsabi, ang pinagsama ko, hindi dapat paghiwalay ng tao. Ilan sa atin ang nagkaklamor na rin, lalong-lalo na kapag may mga kriminal, yung nangyari dun sa bus na yan. O ilan sa inyo, dapat ibalik na yung death penalty. Uy, easy. Si Kristo ang nagsabi, huwag kang papatay. At ilan sa atin ang okay lang, nasa Miss Universe may transgender na. Ilan? Okay lang, maganda naman. Ganda. Ilan sa atin ang nagsasubscribe sa idea na ang babae po pwede nang maging lalaki at ang lalaki po pwede nang maging babae. Don't get me wrong ha. May mga kaibigan ako, kamag-anak akong bakla, tomboy. Alam nila, ramdam nila, mahal ko sila, ginagalang ko sila. Pero hindi ako po pwedeng maniwala na ang lalaki ay po pwedeng maging babae at babae. Hindi pwedeng magkamali ang Diyos sa paglikha sa kanila. Ang tomboy ay mananatiling babae at ang bakla ay mananatiling lalaki. Kahit pagbalibag digtarin mo pa. You see, brothers and sisters, if Jesus is really King or is the King in our life and we want to be part of His kingdom, then we should obey Him totally, wholeheartedly, unreservedly. Kaya nga sa panalangin, tinuro ni Kristo sa atin, anong sabi niya? Ganito sabihin niyo. Notice that. Thy kingdom come, thy will be done. Mapasa amin ang kaharian mo. Pagharian mo kami. Sundin ang loob mo. Bakit magkasunod yun? Kasi magkarugtong yun. Magpinsang buo yun. Magkapatid pa nga yun eh. Hindi tayo po pwedeng pagharian ng Diyos kung hindi talaga tayo susunod sa Kanyang mga utos. Hindi tayo po pwedeng sabihing pinaghaharian ng Diyos. Incidentally, o hindi ba't ang sinasabi sa atin, ang nire-remind sa atin ng Philippians 3:20, we are citizens of heaven. Tayo ay mga mamayan ng kalangitan. Hindi tayo mamayan ng mundo lang. Ito ay pansamantala lamang nating tirahan. Ang tunay nating tahanan ay kalangitan. We are citizens of heaven. On this regard, gumamit tayo ng paglalarawan. O di ba? Kapag pupunta tayo sa ibang bayan, kailangan may dala tayong passport. Yung passport ang magsasabi ng ating identity, Pilipino tayo. At ang passport ang magsasabi, lalo na sa iba, kung saan tayo bansang nagmula. Saan? Sa bansang? Mali. Ganito, Pilipinas! Ganon. Parang Michelle D ang dating. So kailangan may passport tayo. Okay? Because that will show to others
and will be a reminder for ourselves. We are just visitor kung saan man bansa nandun tayo. Gaano man tayo katagal magstay doon, babalik at babalik pa rin tayo dito sa tunay nating tahanan o bansa. Pero paglalarawan lang yan. Ang sinasabi ko, we are citizens of heaven. Doon ang tunay nating tahanan. Visitor lang tayo dito. Ano ang dapat nating maging passport? Mabubuting mga gawa, pagpapakabuting tao. Yun ang magpapatunay na mamayan tayo ng langit at hindi ng mundo. O sige, dagdagan pa natin yung paglalarawan. Sa ibang bansa, paano mo malalaman ng isang tao Pilipino? Paano? Naku, wag kayong sa itsura. Ha? Natatandaan ko dati. Akala ko talaga. Actually, akala ko. Pero mas napahiya yung kasama ko si Kuya Mark sa mga langit nawa. Talagang pinag-usapan namin. Medyo, sabi niya, suplada naman ito. Ayaw magpaupo. Basta may mga nasabi siyang di maganda. Kala namin Japanese. Sabi, Pilipino. Sabi niya, kapal ng mukha mo. Kaya wag kayong magre-rely sa itsura. No? O saan? Tip, paano mo malalaman Pilipino? Kapag nagtanong ka, tapos ang pinanturo, dun. Ayan. O kaya, pumaswit ka, sumutsot ka, pag may tumingin, Pilipino yun. O, nakita mo, yung may mga bagahe, yung may mga balikbayan boxes, nakako yung halos matabunan na. Kahit matandaan napakaraming mga dala, Pilipino yan. Pilipino yan. Mga ganyan ba? So, paano malalaman na ikay mamayan, hindi ng mundo, kundi ng kalangitan? Mabubuting gawa, pagpapakabuting tao, mabuting Kristiyano. Kung papaanong ang passport ay dapat dala mo saan ka man magpunta. Dapat kahit nasa saan tayo dito, sino man ang ating kasama, ano man ang ating ginagawa, dapat nagpapakabuting tao ka. Sapagkat kung hindi, kung papaanong kapag nawala ang ating passport, ay ganun din. We might lose not just our identity, but also our destiny. Kaya hindi na tayo makabalik sa ating pinanggalingan o kung saan talaga tayo dapat tumungo sa buhay na wala hanggan. Lalo pat ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon mismo sa Luke 12:32. Kang matakot sapagkat ikinalulugod ng Ama na ibigay sa iyo ang kaharian niya. Gustong-gusto ng Diyos na tayo papagharian niya. Hindi lamang sa langit, pati na rin dito sa lupa. Ang kanyang paghahari ay gusto niya dito magsimula. Hindi lamang para bigyan tayo balang araw ng buhay na walang hanggan, kundi kahit dito pa lang sa lupa upang tayo na ay kanyang mapagharian and therefore, mapangalagaan, maprotektahan. O hindi nga ba't halimbawa may mga Pilipino sa Gaza, sa Israel, sa ibang bayan na nagkaroon ng problema. Ano ang prioridad ng Pilipinas? Sino para iligtas, para alagaan ng embahada ng Pilipinas? Eh di mga Pilipino. So ganun, if you are really citizens of heaven, kung tumutulad tayo kay Kristong nagpapakabuting tao, sinisigurado ko sa iyo, protektado kang totoo ng haring si Kristo na nagmamay-ari, naghahari sa iyo. Besides, ang ibig sabihin din ng title, Jesus as the King of the Kings. Ibig sabihin nun, as King, as hari ng buhay mo, hamak na napakamakapangyarihan niya to the highest level sa mga naghahari-harian ngayon sa buhay mo. Particularly sa mga tao, sa mga sitwasyon, sa mga problema na nagpapahirap sa iyo. Na kahit anong gawin mo, hindi mo matalo, hindi mo masolusyonan, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo, kapatid. Isuko mo ang sarili mo kay Kristo. Maghari nawa sa buhay mo si Kristo. Siya ang bahala sa lahat ng ito. May nakilala ko na isang ginang na namatayan ng asawa, agang nabiyuda, may cancer siya. O isipin mo, lumagay ka sa kalagayan niya. May cancer ka, nabiyuda ka pa. Maliliit pa ang mga anak ninyong dalawa. Kaya sa totoo lang, hindi ko kakilala ito eh. Kaya ako nakilala, naawa ako, pinuntahan ko. Kasi magdidis oras ng gabi, tinext ako ng mga concerned na tao sa kanya, ng mga nakakakilala sa kanya. Father, baka pwedeng puntahan mo, nakakahiyaman sa iyo. Kahit gabi na, alam namin pagod ka. Kawawa, puntahan mo sana. Words of encouragement man lang, namatayan ng asawa, may cancer pa siya. Tapos sa pagtatanong ko, na-realize ko mabuting tao, mabuting pamilya, mabuting mag-asawa. Kaya pinunta ko, naawa ako. Father, kung hindi mabuting, hindi. Kahit hindi mabuting tao, yung kalagayan ganon, medyo nakakaawa pa yun. Pero mas nakakaawa, why do bad things happen to very good people, di ba? Kaya ako pinuntahan, kaya ako nakilala. So minisahan ko, words of encouragement after that, kahit sa sermon ko, sabi ko, gagaling ka. Pagdasal natin yan.
Yes, Father. Yes, Father. Salamat. Ganun siya. Actually, naawa ko sa kanya, pero pag nakita mo siya, hindi ka maaawa. Maganda yung aura niya. Parang hindi na byuda, parang walang cancer. Hindi, iba eh. Iba, hindi ko maipaliwanag talaga. And readily, she took it. Yes, Father, gagaling. Ganun siya. So after malibing ng kanyang asawa, nagpa-check up siya. Matapos maoperahan na ha, may cancer pa rin siya. In fact, nag-metastasize pa. Lumipat pa. So, dasal uli, paggamot uli, laban uli, pa-opera uli. Nakikita ko siya minsan dito Simba. So, lumipas yung mga ilang buwan. Tagal-tagal din naman. Hanggang sa few Sundays, mga 3 Sundays ago, punta dito nandiyan. Sinalubong ako after ng Mass. Pagkatapos ko mag-bless ng mga motor, umiiyak. Lalo ako naawa. Kasi kala ko, ala na. Hanggang sa sinabi niya mga salitang, Father, cancer-free na po ako. Alam niyo, habang nagbe-bless ako ng sasakyan, ng religious articles, hanggang ngayon umiiyak ako. Kasi ako hindi ako makapaniwala. Kasi ako parang, alam niyo, kinwestiyon ko siya, Lord naman? Grabe ka naman. Ako kinwestiyon ko. Pero siya, hindi. Sabi niya, Father, kailanman ako hindi. Hindi talaga. Yun nga doon ang pinagtataka niya. Nung nagkasabay-sabay yung dagok sa buhay niya, mas lalo pa siyang kumapit sa Diyos. Sinurrender ko po talaga. Sabi ko, bahala ka na, Lord. Hindi ko alam, hindi ko maintindihan ito. Pero ikaw ang mas may control dito. Bahala ka na sa akin and if ever sa mga anak ko. O di ba mabuting tao? O di ba mas pinaghaharian kaysa sa akin? Mas pinaghaharian ng Diyos? Mas pinaghaharian ni Kristo? Paano pababayaan ni Lord yung mga taong ganyan? Sige nga! Mga kapatid, narinig natin sa ating gospel, huhukuman tayo in the end. Batay sa ginawa o hindi natin ginawa para sa mga taong may matinding mga pinagdaraanan. Ibig sabihin, parang sinasabi ng Panginoon, oy, pag inisnab nyo itong mga ito, kayo mananagot sa akin. Kasi nararamdaman ko ang paghihirap ng mga ito. Huwag nyo nang dagdagan. Tulungan nyo. Kaya kayo bless para tulungan nyo yung mga yan. Ganun siya. At nasabi ko nga sa sermon ko, nung pinuntahan ko para sa kanyang patay na asawa, pagod na ako Pero kaya ako narito, para bang sinasabi sa akin ng Panginoon, puntahan mo, kawawa. Sermonan mo ng maganda, bigyan mo ng pag-asa. Totoo, yun talaga. Parang bulong sa akin ng Diyos. Ganon ang Diyos. So may concern talaga siya. Una, siyempre, sa mga mahihirap, sa mga aba. Pero kasama ka dyan, kasama ako dyan. Lalong-lalo na kung tayo dumanas ng matinding problema at wala tayong inaasahan, kundi siya lang talaga. Pagkaharian niya tayo, basta isurrender natin ang ating puso sa Kanya, tutulungan niya tayo. In fact, parurusahan niya ang mga taong ipapadala niya sa atin, pero hindi tutulong sa atin. Ganun kakamahal ng Diyos. Magpapadala siya ng mga tao na tutulong sa iyo. Pag hindi ka tinulungan, mananagot ang mga taong ito. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. Sa Kaniya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya. ringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di
Diringgin ang Diyos sapagkat ang alam niya ang pinagdaraanan. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samong. diringgin ang Diyos Pikit natin ang ating mga mata. samong. Panginoon, tulungan mo kong mas maging sensitibo sa pangangailangan ng aking kapwa-tao, ng mga mahihirap, ng mga dukha, ng mga may sakit, ng mga lubhang nangangailangan. Kahit na yung mukhang may pera naman, mukhang masaya naman, mukhang okay naman, pero may mga pinagdaraanan. Tulungan mo kong maging sensitibo rin sa kanilang pangangailangan. Kasi yun din ang ipinagdarasal ko sana, na kahit naman ako ay nakakangiti, nakakatawa, nakakaporma, may pinagdaraanan din ako. Sana maging sensitibo sa pangangailangan ko ang kapwa ko, lalong-lalo na ang pamilya ko. Pero salamat, Panginoon, at nandiyan ka para tulungan ako. Amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo yan. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring mahirap, pero hanggat pinagaharian ka niya, maniwala ka, mayroong mangyayaring maganda, mayroong magandang ipagpasa Diyos mo. Gawin mo ang dapat mong gawin, pero huwag kang magagalit at magtatanong. Kung lalapit kay Jesus, unti-unti magiging maayos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. As it was Lord, in the beginning, is now, and ever shall be, world without without end. end. Amen. Amen.